So nakikita namin yung nangyari sa Indonesia, 'di ba? Yung isang kawatan na kanilang parang maliit na pera nga lang 'yun eh. Pero pinagkukuha nila yung mga luxury items nung hinayupak. Pinagkukuha nila lahat ng mga yaman. Na hindi naman karapat-dapat nasa kanya dahil maliit lang ang sweldo niya. Pero ang dami-dami niyang yaman. Dito sa Pilipinas ganyan eh. Tangin naman takay mo, ang hirap-hirap ng bayan mo. Halos walang makain yung mga kababayan mo. Tapos nakukuha mo pang ipagyabang yung mga karangyaan na hindi naman sa'yo. Di ba? Na hindi naman akma sa'yo. Magkano lang sweldo mo tapos dami-dami mo yaman. Ano pa? Ang nangyari dito sa Nepal, grabe. Una nilang kinana yung finance minister nila. Talaga nakita mo, hinahampas-hampas, binubugbog, yung kanilang, yung lalaki, nalaglag pa sa ilog. Talagang pinagpapapalo ng mga tao, durog ang mukha eh. Tapos yung mga opisyal nila, talagang hinahunting nila. Tapos yung mga pulis, talagang wala na rin magawa. Yung iba nga, sumama pa. Dahil, yun naman talaga eh, ang trabaho ng pulis supposedly, pagtanggol, yung nakakarami. Lalo na kung against sa mga kawatan sa Pilipinas, dapat talaga ganun eh. So may nakita pa ako, sinunog pa Alam mo, nag-usap-usap nga kami ng mga barateros eh. Sabi nila, sana ganyan din sa Pilipinas. Sabi ko, anong kaya mong gawin? Si Jay Guevara talagang galit na galit siya eh. Ako, tutusukin ko ng tinidor sa mata. Ganun. Ganun daw gagawin niya, tutusukin niya ng tinidor sa mata, ganyan, lalagyan daw niya ng mertiolet yung butas ng ilong, ganun. Lalagyan daw ng Vicks yung eyeball para maluha. Susuntokin daw niya sa kilikili, mga ganyan. Nakawin daw niya yung tsinelas para paglabas daw, walang tsinelas, magagalit. Asa yung tsinelas ko? Tapos atakin sa puso, ganun. Pag ganun yun, magagalit siya eh. Pag kayong paglabas niya, walang tsinelas. Asa yung tsinelas ko? Sino kumuha? Ayun, minsan pag gano'n, iinit ang ulo, atakin sa puso, mamamatay, di ba? Pero nakita natin yung mga nangyayari dyan sa Nepal. Sabi ko nga nag-post ako na sabi ko, gising na mga tao sa Indonesia, gising na din ang mga tao sa Nepal. Pucha, pagtingin ko, kanina may rally dyan sa EDSA Shrine, puta, puro makakaliwa. Ay ko, wala na talaga. Tayo na, puro makakaliwa na naman. Tas yung makakaliwa, pucha, nagrarally, ang sinisigaw, mga Duterte. Samantalang yung pagnanakaw nangyayari ngayon. Hinayupak na yan. Yung war on drugs sinisisi kay Duterte, pero yung corruption ayaw isisi kay Bongbong. Tanginan nyo talaga, mga hayop kayo, mamatay na kayong lahat. Mga bobo kayo, pare-pareho. Hindi ba? Saan ka makakita ng ganyan? Dapat ang sinisigaw nila ngayon, si Bongbong. Hoy Bongbong, gumwalaw ka naman. Putay na, puro ka drama. Puro ka iyak, puro ka interview. Hinayupak ka, wala ka nang ginagawa sa Pilipinas. Nagkakagulo na Senado tsaka Kongreso, kakatakip sa inyong dalawa ni Romualdez. Buisit kayo. Hindi ba? So talagang ang daming mga nangyari sa bayang Pilipinas at ako'y excited na rin na mag-react. Pero bago tayo mag-react, di ba? Meron tayong mga pinag-uusapan patungkol dyan sa mga corruption. Ang pinag-uusapan natin, mga malalaking tao eh. Tapos sa mga pinag-uusapan natin, yung mga kontraktor na sinasabi naman natin na ang problema ng bayang Pilipinas na napapalibutan ng ahas. Kung gusto mo patayin talaga yung ahas, tirahin mo yung ulo. Kasi ang kinakana nila, yung mga kontraktor. Sabi ko yung mga kontraktor na yan, part sila ng corruption, yes. Pero kung hindi sila maging part ng corruption, hindi sila mabubuhay. Pero mali pa din yun. But if it's not gonna be them, kung itong mga Diskaya and itong mga kung sino-sino pa mga putang ina mga kontraktor na to na mga tarantado minuminuto, alam mo kung sila ay hindi naman sila, ibang kontraktor nandiyan, ganun din ang gagawin eh. Bakit? Kasi nga ang problema, hindi naman sa kontraktor eh. Ang problema yung sistema. Ano yung sistema? Yung ahas, yung mismong sistema. Yung ginagamit ng mga ulo is yung katawan. Ano yung katawan? DPWH. Ano yung buntot? Yun yung mga kaduluduluhan. Sino yun? Mga kontraktor. Pero sa totoo lang, ang problema talaga dyan, DPWH. And who's gonna let DPWH do it? Gobyerno. So yung ulo, yun yung gobyerno. Yan yung mga nasa gobyerno. Yan yung mga congressman, senador.
yan yung presidente, yan yung speaker, yan yung Senate President. Nandiyan yan sila. Na kung nandiyan pa rin sila, no matter how, even if you block, you forfeit yung mga license, i-ban mo itong mga kontraktor na to, may mga kontraktor pa rin na mangungontrata at parehas pa din. Yung gagawin nila, mangungumisyon pa din ng mga punyetang mga kongresista, senador, presidente, speaker, at saka mga dyan. At saka mga Senate President at kung sino man. Oo, pero syempre, yung mga yan, may mga gumagalaw sa ilalim nila. Pag nangurakot ang mga yan, mga bossing, kailangan yung tandaan na hindi yan sila mismo ang pupunta. Hindi yan sila mismo ang manghihingi. Oo, ang gagawin ng mga yan, para hindi matrace back sa kanila, maghahanap ng mga emisaryo yan. Yung mga emisaryo nila, yun ang lalapit doon sa mga kontraktor. Yun ang hihingi sa mga kontraktor. Tatakutin yung mga kontraktor pag hindi ka nagbigay, wala ka nang makukuhang project. Siyempre ikaw, anong gagawin mo? Magbibigay ka. Gusto mo ng project eh. O ang gagawin mo, may prinsipyo ka. Hindi ka magbibigay talaga. O hindi ka na makakakuha ng project. O hindi ba? O hindi wala ka na. Gutom na kayo. Pero malinis konsensya mo, okay lang din yun. Kaya lang kasi, pag nasanay ka na sa karangyaan, nasanay ka na sa kita, ayaw mo na nang mawalan ng kita. So ang gagawin mo, you will make ends meet. Sabi nga, yung pagsakasyahin mo lahat. Oh, may binigay sa yung pera, babawasan mo para kay ganito kasi kanya kasi nang hihingi ng mga hayop. Tapos yung natitira sa iyo, pagkakasyahin mo para kumita ka rin ng konti or minsan ibubulsa mo na. Ibubulsa mo na sa inis mo. So, yung mga kontraktor na yan, pumasok yan sa kontrata, hindi naman para para mangurakot eh. Pumasok yan sa construction business para mag-business ng construction. Gumawa ng mga bagay-bagay, makakuha sila ng pondo, kikita sila ng bahagya. Pero nung nakikita nila na ganun ang kalakaran, wala na. So ngayon ang mangyayari, kung sino yung pinaka-corrupt na na kontraktor, yun ang bibigyan ng yung kung sinong pinakamakapal ang mukha ng kontraktor, yun ang bibigyan ng proyekto. Kasi kung ako kontraktor, mas malaki yung bigay ko kaysa dun sa isang kontraktor, hindi naman nanalo yun. Ako naman nanalo. O yung isang kontraktor, gusto rin niya. O di tataasan niya pa yung sa akin. Mas magbibigay siya ng mas malaki na porsyento. O di syempre doon na ibibigay. Tapos ako rin, mas tataasan ko rin hanggang sa putang inang yan. Wala na nangyari. Nagsimula sa ganito lang yung yung kanilang nawawala doon sa margin. Palaki na ng palaki dahil nagpapaligsahan na yung mga kontraktor, palakihan na sila ng kurakot na ibibigay doon sa mga politiko. Kaya wala nang project na nagawa, naging ghost project na. O noon kahit papano substandard pa. Ngayon ghost project na. Ganun na kasi kalala ngayon eh. Probably nung panahon ng mga nakaraang administrasyon, even nung panahon ni Pangulong Duterte, malabo ang ghost project. Pwedeng merong mga substandard projects. Pwede. Pero ghost projects, negative. Why? Kasi nga alam nila, decades. Kaya lang ang problema nga ngayon, dahil nga wala masyadong kumita nung panahon ni Pangulo, yung rubber band syndrome na pag matagal mong pinigilan and then pag bigla mong binuksan yung tinanggal yung goma, pasok lahat yan. Mangungurakot lahat yan. Kaya ang lalaki na kagad nung mga pinaghihingi nila. Kita mo nagsiyamanan sila. Sa loob lang ng 3 taon, tinan mo yung mga net worth ng mga congressman. Nagsiyamanan sila bigla. Ang lalaki. Yun yung sinasabi natin yun yung sinasabi natin naging problema. Noon ang kurakot konti-konti lang. Ngayon sobra-sobra na, sa sobrang laki ng kurakot, wala nang napupunta mismo sa proyekto. At dahil nga mga corrupt silang lahat, as mas importante sa kanila yung pera, alam naman nila na wala nang nagawang proyekto yung punyeta. Binibigyan pa rin nila ng budget ng mga projects kasi nga magaling magaling magbigay ng balato. So wala rin mangyayari kung yung itong mga katawan na ito o itong mga ulo na ito at itong mga buntot ng pinagpuputol mo yung buntot. Kasi kahit wala at palitan mo lahat ng kontraktor yan, bago lahat,
Maniwala kayo, ganun pa rin ang mangyayari. Tatakutin pa rin nila. Nagbibid ka, magkanong ibibigay mo? Wala? Prinsipyo ka? O, na, wala kang project. O sinong pinakawalang prinsipyo, yun ang magkaka-project. So, kasalanan ba ng mga kontraktor? Kung ginagawang legal na at inuutusan pa sila, binablockmail sila netong mga nasa gobyerno para magnakaw para sa kanila. Hindi magnanakaw ng direkta yung yung politiko gagamit yan ng mga makinarya para magnakaw para sa kanila. And oftentimes ipapadala nila yung mga emisaryo. And speaking of emisaryo, grabe naman, daldal mo na naman. Tagal mo na pahinga. Speaking of emisaryo mga bossing, meron ako ditong isang column na na nakita ha. So ito yung sinasabi kong balita mga bossing. Kasi merong mga tao sa likod netong mga kabulastugan ng mga nasa gobyerno. Halimbawa ko, yung head. Hindi ako yung mismong gagawa noong corruption. Meron akong mga tao na gagawa nun para sa akin, para kapag nagkabasyuhan, hindi ako ang masisisi. Pwede ko sabihin na, kinalaman ko dyan. Wala akong kinalaman dyan. Pero, di ko ginawa yan. Di ba? Pwede sabihin ko, di ko ginawa yan. Wala akong ninakaw. Kasi meron talagang mga tao na nagnanakaw para sa kanila. At talamak yan sa contracting. Sabi ko nga sa inyo, hindi ba yung mga SK, naging parang na-experience ko sa SK kasi meron kaming syempre dumaan ako sa pagka-teenager so may mga kaibigan kami nasa SK, tapos mga kasama namin sa basketball. So nakita namin kung papaano minsan kasama kami sa lahat. Kahit hindi kami opisyal ng barangay, kaibigan namin yung mga kagawad, SK chairman. So papaliga. Minsan paliga, may mga kontraktor na lalapit yan. Ano liga? Kami na bahala. Pa-approve mo lang itong budget na ito, kami nang bahala. Kayo na bahala saan? Kami nang bahala sa mismo liga at kami nang bahala sa'yo. May komisyon ka. Kumbaga, wala kang pagod. Bibigyan ka namin ng pera. Tapos, kami na ang magpa-facilitate ng liga. Kami magpo-provide ng referee. Kami magpo-provide ng mga pang-scoring. Tapos, magpapatahi na rin tayo ng uniform para libre uniform. Basta pa-aprobahan mo yung ganito. So, parang halimbawa, 400,000. Liga lang, oo. Minsan nga, maliit pa yun iligang lang yung mga inter-street lang. Halimbawa, sa loob ng barangay ninyo, bawat may mga basketball team sila, bawat street, halimbawa. Ayan, so magliliga basketball. Ganun mangyayari. Bibili tayo ng bola, bibili ng ganito, bibili ng ganyan. Lahat overpriced. Tapos yung contractor, ako nang bahala. Pati referee, akin na. Akin na din yung kami na magfa-facilitate. Haharap lang kayo. Kami gagalaw lahat. Tapos pag pa-approve natin yung budget, ang gagastusin lang natin. Meron kang 100K. Tapos yung 300K, akin na yun. Kasi ako na ang magfa-facilitate lahat. Mantakin mo, mukha ka lang, front ka lang. Ikaw lang ang mag-re-request ng budget sa barangay. Pag inaprobahan ng ng lahat ng mga kagawad yun, pa-aprobado na yung budget, ibibigay na natin yung project doon sa contractor. Yung contractor na ang gagalaw. Tapos yung contractor, bibigyan ka na niyan ng komisyon. Sabi ko yung SK ang training ground ng corruption. Kaya nga dapat i-abolish na yung mga SK na yan Kasi bata pa lang, tinuturuan ng mangurap yung mga bata. Iyon yung mga future generations ng mga natin ng mga magiging politiko sa Pilipinas diba? So yun ang foundation nila. Kaya dinadala nila yun hanggang sa higher office. Hanggang magsitanda sila. Kasi sistema is bata pa lang sila. Ganun Tapos minsan ang nagtuturo pa sa kanila nung sistema, yung mga kagawad, mga kapitan. Sinasabi na ito, kunin mo tong kontraktor na to. Kasi pati si kapitan, meron dong cut.
O, ganon. So, yun yung, ano lang, gist lang. O, yun lang yung gist ng corruption dito sa Pilipinas. And eto, dito sa ano na to, dito mga bossing, sa isang column na ito ni Charlie V. Manalo noong September 9 ng The Manila Times or The Manila Times. Ayan. So, ito yung laman ng kanyang, ito yung laman ng kanyang revelasyon. Oh, wait lang Ito yung laman ng kanyang revelasyon. Di umano, ito daw merong isang pangalan na lumabas dito. Ang kanyang pangalan ay Ponyong. According dito, ang kanyang pangalan ay Ponyong Gabunada. Sino ba si Ponyong Gabunada? Ito si Ponyong Gabunada, mga bossing. Ayan. Para lang maintindihan ninyo kung ano yung ibig ko sabihin. Si Ponyong Gabunada ay the man behind Congress Hidden Hand. Sabi, sources allege that House Deputy Secretary Sophonias Ponyong Gabunada wields wields power far beyond his post. He is said to dictate DPWH contractors, politicize social aid funds, and even place ousted officials back in key posts, behind the barong and SUVs is the Speaker's enforcer in Congress. According to this column, hindi nyo kilala, di ba? Natural. Alam nga namang sikat na tao yung ilalagay para gumawa ng magic. Siyempre, maglalagay kayong pinaka-discreet. Bibigyan mo yung pinaka-discreet na tao ng sobra-sobrang kapangyarihan para siya ang gumawa noong mga kabulastugan mo. Yun ay di umano. Dito sa sa column na ito, Ako, in-explain ko lang yung laman ng column. So gaano kaloko-loko etong mga ito? Ginagamit daw yung AKAP, yung AIX, yung ano pa ba yan? Yung kapos ang kita. Kapos ang kita, walang kita, mga hinayupak Ayan, so ang ginagawa daw niya dyan, si Deputy Secretary Sophonias Ponyong of the House of Representatives is being tagged as Martin Romualdez's trusted point man. Trusted point man, ito daw mama na to. Allegedly, Gabunada played a key role in institutionalizing government assistance programs such as AKAP, AIX, TUPAD. These were reportedly politicized with benefits allegedly favoring allies of the Speaker. So ginagamit daw yung AKAP, AIX, TUPAD para iumang doon sa mga alyado. Alam naman na natin yung scam ng mga di ba? Ng mga ayuda na yan. Yan yung ayuda program before na kaya si Mr. Speaker, laging si Mr. Speaker. At saka kaya sila pumirma din sa impeachment ni VP Sara dahil nga sa budget. At saan pinapadaan yung mga budget? Diyan sa mga ayuda na yan. Okay? So, lawmakers supposedly need to lobby through Gabunada's office to secure fundings for these programs. That's according to this to this column. And on infrastructure projects, eto na yung infrastructure projects. Gabunada is accused of dictating contract awards to DPWH engineers, even overriding bidding results. Nako po. According to the column, sources claim he now lives a lavish lifestyle. Ganun naman talaga. So ang yaman-yaman na daw niya, mga designer clothes, luxury SUVs ba? Parang mga din to Diskaya din to bakit yung Diskaya iniimbestigahan natin? Etong mga to hindi. Hindi ba? For him, his days are as an ordinary employee. Yan daw mga mayayamanin niyang lifestyle, luxury items, clothes,
mga sasakyan, parang si Abante, maganda sasakyan tapos sinasabi pa dito na in 2023, Gabunada allegedly even outscored higher officials in performance rating among agency staff. Wow. Performer pala ito. He reportedly facilitated ito yun he reportedly facilitated the hiring of 2 dismissed official. Ang isa si Joey Domingo, ang isa si Thea Uy into key positions under si Joey Domingo daw under Representative Sandro Marcos at si Thea Uy daw ay sa Tingog Party List under kay Yeda Romualdez na di umano etong dalawa na ito etong dalawa na to ay may kaso ng corruption and accused sila of taking 20 to 30% commissions from infrastructure contractors leading to a luxurious lifestyle with high-end accessories and multi-million residences. Wow! Ang yayaman yung dalawa na yan Observers note Gabunada's immense influence reportedly able to run rings around or even the president's son. The articles raises questions about why Gabunada was not named in Senate hearings despite his alleged role. So, ang lakas nito. Napakalakas pala nitong mamang to. Pinakita lang natin kasi tinignan lang natin kung sino to. Nabasa ko kasi to. Again ipakikita ko yung baka sabihin nyo. Ayan yung column. Ito si Charlie Manalo, siya na ganun yan. Siya ang nagsulat niyan. Binabasa ko lang yung kanyang isinulat. Tapos tiningnan ko lang kung sino-sino itong mga personality na ito. So ito yung Ponyong Gabunada, di umano, ito daw ang errand boy o point man ni Romualdez, di umano di umano. Hindi ko kino-confirm diyan. So ito yung mga ito yung mga Ponyong Gabunada backs return of OSAP officials. Despite being dismissed for allegedly 20 to 30% kickbacks, ex-office of the Special Assistant to the President officials, Joey Domingo and Thea Uy are back in Congress with help from House Deputy Secretary General Sofonias Ponyong Gabunada. Both are now seen living lavish, diba? Ang yayaman daw nila, eto yung dalawa na yan. Nagulat din ako. Yan daw si Uy na kay Romualdez. Yan daw si Domingo na kay Sandro Marcos. Ayan nakalagay dyan 20% kickbacks. Kumi-kickback daw to, pero nilagay na mga chief of staff ni Romualdez at saka ni si Thea Romualdez yung asawa. At saka itong si Sandro Marcos. Sino ba tong mga to? Napag-alaman natin na itong Joey Domingo, mga bossing, yan yung abogado ni Amanda, alias Amanda. Yung isang sinungaling na nag-aakusa kay Pastor Apollo Kibuloy. Napag-alaman natin na itong Domingo na ito, yan pala yung abogado noong nag-aakuso kay pastor ng lahat ng kahayupan. So makikita mo, yung palang abogado nung isang sinungaling na testigo, walang ebidensya to yung mga nagkasampa ng kaso kay pastor, abogado niya, corrupt. Corrupt. Nangungontrata. Napapanahon na lumabas ito. Nangungontrata daw 20 to 30%. Allegedly taking 20 kickback pala. 20 to 30% kickbacks from infrastructure projects. Sangkot. Ilagay ninyo sa inyong sa inyong isip 'yun Sangkot itong Domingo sa corruption. Tapos siya ay nasa gobyerno. Tapos siya ang abogado noong didiin kay pastor sa mga kaso na walang ebidensya.
Kayo na ang bahalang magbuo ng istorya. Anong ibig sabihin yan? Kaya sabi ko nga iba talaga mag-target. Malalim talaga tumarget itong ating gobyerno. Kita natin kung sino-sino yung mga supporting cast. Nakikita natin na yung mga self-righteous, yung mga naglilinis-linisan, yung mga mahilig gumawa ng istorya laban sa isang tao, involved pala yung kanyang abogado sa corruption sa gobyerno. Nagulat kayo, no? Kaya dyan ko lang sinimulan kasi nga, masyado tayong nakafocus sa mga kontraktor. Masyado tayong nakafocus doon sa mga tiga DPWH. Totoo naman, kasapakat sila dyan. Pero behind all those, merong mga ganitong tao involved sa corruption pero nasa gobyerno pa rin. Ang pinakamasaklap, ginagamit pa sila para sa mga ganitong klase ng gawain. Kalaban ko to. Tulungan mo ko. Idiin natin to. Ganun. Si Pastor Apollo Kibuloy, Duterte yan. Kanain natin. Again yung alias Amanda, ang abogado niya, yung Joey Domingo. Na di umano, mayroong nangingikback sa infra project konektado kay Sandro Marcos. Bahala na kayong magbuo ng bahala na kayong bumuo ng istorya, pero yan po ang naisulat dito sa column na ito. Ni-research lang natin yung mga tao behind it. Nakita lang natin at parang rings a bell yung pangalan, yung malaman-laman natin. Abogado ng nag-aakusa kay pastor. Meron palang ganitong di umanong issue. Konektado pa kay kay Sandro Marcos. So alam talaga natin na yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, politically motivated. Political talaga yan. Wala nang iba. Ayan, yun lang, pinakita ko lang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasa?
sa harap